Hello, magandang araw po sa inyo lahat. So sa araw nito, ang pag-aaralan po natin is about perspective. Ano yung perspective? Ito po yung outlook, view mo sa mga pangyayari sa buhay po natin. Ano yung nakikita mo? Kailangan may malawak tayong mga pangunawa, nakikita sa bawat pangyayari ng ating buhay. Whether it's positive or negative, kailangan may positive outlook ka, view ka, sa mga pangyayari sa buhay. Ito po yung perspective. Kaya nga po dapat maging mayaman, mataba ang ating isip whenever there's something na nangyayari sa buhay po natin. Kailangan malawak yung ating perspective. Ang pag-aaralan po natin, makikita natin sa 1 Samuel 17 at makikita po natin dito yung tatlong perspective. Dito po yung story nito, recap po ay si Goliath at David. Si Goliath ay naghamon sa mga taga-Israelites na sundalo ng Diyos for 40 days, ang sabi niya. At tinakot po sila at kinukot siya. And these people were very afraid kay Goliath dahil nga nakita nilang isang mausay, magaling na warrior itong si Goliath. So ano yung perspective na unang makikita po natin? Dito po yung Israelites army's perspective. So, ano yung nakita nila? Nakita nila yung size ni Goliath na malaki, malakas, may experience, and overwhelming yung kanyang gigantic stature. And they feared him. Ano po? Bakit? Ano yung number one na perspective na nakita nila? Because they focus on their own limitation. And as a result, na-paralyzed po sila. They were fearful at hindi sila makagalaw. Why? The reason, because their perspective is wrong about themselves. They focus on their own limitation. Yan po yung nangyayari whenever we focus on our own limitation. Nagkakaroon tayo ng takot, at hindi tayo nakakapag-move on, kaya walang progreso. So, they view the situation purely from a physical standpoint, seeing only their disadvantage. Wala silang nakitang positibo na pwedeng mangyari sa pangyayaring ito sa buhay po nila. And many times in our lives, kapag nakadugmok po tayo sa mga problema at punong-puno tayo ng mga worries sa buhay, napaparalyze po tayo dahil nakikita natin yung limitasyon natin at nakikita natin yung laki ng problema. So yun po yung maling perspective po nila. Another is King Saul has the same perspective with the army. Natakot po sila kay Goliath. Ganun din po si Saul, takot na takot dahil nakita niya yung stature at lakas ni Goliath. Na-overpower po sila sa pagbabanta po niya. So once again, makikita natin dito that even the leader, King Saul, ay na-focus po siya dun sa kanyang limitasyon. Na-paralyzed din po siya. Kaya nga si Saul, ang sabi niya sa 1 Samuel 17:33 kay David, Saul replied, "You are not able to go out against the Philistines and fight him. You are only a young man. He has been a warrior from his youth." So, he even downplay David courage to fight against Goliath. Bakit? Kasi mali ang kanyang perspective. And David has a positive perspective in life. So, yung pag-uusapan naman natin ngayon, David had a completely different perspective. Instead of focusing sa laki, galing, military experience ni Goliath, si David po, guess what kung kanina nag-focus? Nag-focus siya sa kapangyarihan ng Diyos. Naalala niya kung paano siya niligtas ng Panginoon nung ang mga panahong ang mga leon, orso ay inaatake ang kanyang mga halagang tupa. God delivered him. Naalala ni David yun. Kaya nga may ibang perspective siya. David's perspective was one of faith and trust in God. Yung pananampalataya, pagtitiwala ng Diyos rather than fearing the giant. Ang sabi ng salita ng Diyos, 17:37 per Samuel, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistines." David's confidence was not in his own ability but in God's ability to deliver him. Alam niyang kaya siyang iligtas, i-deliver ng Panginoon sa kamay ni Goliath. Dahil may tamang perspective po siya, pananaw, higit doon sa nakikita niya
yung perspective niya dahil nakikita niya yung kalakihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kaligtasan ng Diyos. So, whenever we face challenges, big problems, giants in life, let's see beyond those things. At makita natin ang kapangyarihan ng Diyos at i-activate po natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos lamang. Another thing, what is your perspective in different aspect of our lives? Yung perspective mo sa iyong brothers and sister, yung relasyon mo sa kanila, ano yung perspective mo? Pang forever ba yan? Ano yung perspective mo sa possession mo? Ano yung perspective mo dito sa buhay mo sa mundong ito? Ano yung perspective mo in serving the Lord? Ano yung perspective mo in the test of life? O pagsubok ng buhay. Ano yung perspective mo in regards money? Ano yung perspective mo in regards of job? Ano yung perspective mo in regards of your very own life? What's your perspective? God bless you all. Hope you have been challenged at patuloy po nating aralin ang ganitong mga. Hope you have learned. God bless you all.